Naoya Inoue, nabalitaan natin, may bagong plano daw. Mukhang hindi muna talaga lalaban ulit ngayong taon. Maybe next year daw. So, mangyayari pa ba yung usap-usapan? Dati pa nung nakarang araw mga boss na baka si Casimero yung piliin ni Naoya Inoue munang labanan bago si Jesse Bam Rodriguez. Yan yung pag-uusapan natin ngayon mga boss. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. So nalaman nga po natin mga boss na si Naoya Inoue ay may bagong plano daw, di umano. Kung saan, ay di muna lalaban ito ngayong taon. At sa mga usap-usapan din, na baka daw si Casimero yung piliin ni Naoya Inoue ngayong taon ay hindi nga daw po ito mangyayari. Dahil ang plano di umano ng kampo ni Naoya Inoue ay next year na lumaban. At hindi sinabi kung sino talaga yung lalabanan. Maybe si Jesse Bam Rodriguez, pero yun nga, next year lalaban si Naoya Inoue, pero pag hindi daw umakyat agad si Jesse Bam Rodriguez ng super bantamweight, ay aakyat na daw di umano itong si Naoya Inoue sa featherweight division kung saan nag-aantay si Bruce Carrington na WBC featherweight champion. Angelo Leo, WBO, tsaka yung iba, kung di ko nagkakamali, WBO, IBF, something. Yun nga, di ba, yung mga champion, iba pa doon. Like Espinosa, di ba? So maraming challenge ito kay Naoya Inoue kung anong mangyayari dito, kung aantayin pa ba niya si Jesse Bam Rodriguez umakyat ng super bantamweight para maglaban sila, kasi isa to sa pinakamalaking laban din talaga ni Naoya Inoue bukod yung nangyaring laban kay Junto Nakatani. Pero yun nga, kung masasabi nating masikat na maglaban talaga at makalaban ni Naoya Inoue, si Casimero talaga mga boss. Diba? Casimero versus Inoue. Pero yun nga, sa pagkakalam natin, si Casimero ngayon is lalaban nga sa super bantamweight. Pero ito yung mangyayari mga boss. No? Maglalaban sa September ay si Hernandez nga, yung nakalaban ni Nakatani versus, di ba, Kunosuke Kameda. Yung tumalo kay Casimero, di ba? Pero yun nga, umatras at tumakbo sa laban nila ni Cuadro Alas dahil nung nakatikim, natamaan ng malakas na suntok ni Janril Casimero, umatras na nga po sa round number 1 pa lang. So, sa pagkakalam natin, nabalitaan natin di umano na after na kung sino yung manalo sa laban na yun, Hernandez versus Kunosuke Kameda, ay lalabanan ni Casimero. So, magandang balita pa rin yan mga boss dahil dadalo si Casimero daw sa Japan para sa laban na yan. So, harapin ni Casimero, sino manalo, si Hernandez, magandang laban din yan Hernandez mga boss, no? Kasi nakalaban na ni Nakatani. So, ibig sabihin yung nakalaban ng may pangalan, may pangalan na din. At kung matalo man niya ni Casimero na may pangalan din, mas lalong pag-uusapan si Casimero, especially pag impresibo yung pagkapanalo ni Cuadro Alas against Hernandez. Or yung kung manalo man si Kunosuke Kameda, kung mag-rematch man sila, I'm sure, kung tatakbo man yan ulit si Kameda, ay may game plan na si Casimero dyan mga boss para pabagsakin yan. Diba? So ano sa tingin nyo? Comment down below kung ano masasabi nyo na yung game plan ni Naoya Inoue hindi lumaban ngayong taon. At hindi daw si Casimero, kundi hintayin ni Naoya Inoue at ng kampo ni Naoya Inoue si Jesse Bam Rodriguez kung aakyat pa ba talaga. Pero kung hindi aakyat, si Naoya Inoue na yung aakyat ng featherweight para labanan si Carrington, Angelo Leo, di ba? O tsaka yung iba pang mga champion doon mga boss, no? Figueroa, di ba? So para sa akin, hindi ako masaya kasi gusto kong mangyaring laban talaga if ever Inoue, di ba? Casimero, kasi number 4 nga po na contender itong si Casimero sa super bantamweight WBO. Pero yun nga, dahil ayaw o hindi, parang walang balak si Naoya Inoue piliin talaga si Casimero, di ba? Wala na tayong magagawa mga boss, kundi hintayin na lang talaga yung laban sa September kung sinong manalo doon, yun yung lalabanan ni Janril Casimero, at proceed na lang tayo kung ano man yung next chapter sa, di ba, boxing career ni
Janel Casimero ng ating kababayan or ni Naoya Inoue mga boss. So yung laban ni Casimero at Inoue mukhang malabo talaga mangyari ngayong taon or maybe next year mga boss kasi iba. Si Casimero magsi-stay sa super bantamweight, si Inoue aakyat na lang pag hindi aakyat si Jesse Rodriguez ng 122 sa super bantamweight mga boss. So 126 si Naoya Inoue. So parang malabo no, conflict yung mangyayari. Casimero magsi-stay, si Inoue antay ng konti, pag hindi umakyat yung Rodriguez, siya na mismo yung aakyat daw sa featherweight division. So malabo talaga mangyari sa ngayon mga boss. Gustuhin man natin yung Inoue Casimero, pero malay natin sa featherweight division kasi pag nanalo si Casimero, hindi pa mag-retire si Casimero, makakuha pa yun ng belt kasi nakarang din naman si Casimero sa featherweight division, di ba? Kay Carrington, di ko nagkakamali. 11 ba yun si Casimero sa kay Carrington? At saka sa IBO, featherweight division number 1 si Casimero, kahit hindi kilala na hindi kasali sa 4 na sanctioning bodies yung IBO, ay still, kung sino man nakarang doon, masasabi nating makikilala pa rin kung mananalo sa belt na yun, di ba? Or sa laban na yun, nandun mga boss, no? Kung sino yung maglaban doon. Like Casimero na number 1 nga po, contender sa IBO. So I think lang mga boss, maraming salamat no, and yun nga, matagal tayo nagbabalik kasi nakalive ako Naglive ako ng 1 year, di ba? So gusto ko lang i-update, kaya bumalik ako ng konti ngayon, pero balik ako sa live ko. Sila mga boss, bago ka pa lang para palagi update sa ating mga legit na puntuan sa ng boxing, huwag kalimutan mag-subscribe kasi kahit nakalive tayo ng 1 year, papasulpot-sulpot din tayo gawa ng video paminsan-minsan mga boss. Pupunta din ako talaga dito para gumawa ng video para i-update ko kayo kung ano yung masasabi ko, reaction ko, opinion ko sa nangyayaring Inoue Casimero at saka yung ibang mga boxingero mga boss. Pero nakalive tayo ng 1 year. I think yun lang. Diba? Salute, peace out. Diba?